Sa likod ng mga headline, sa labas ng radar, narito ang mga kwentong kakaiba, direkta mula sa ating field reporters. Mga Diskaya may utang na halos 100 milyong pisong tax sa customs. Inihayag ng Bureau of Customs na tinatayang 100 million pesos ang hindi nabayarang buwis sa 13 luxury vehicles na pag-aari umano ng mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya na kasalukuyang iniimbestigahan kaugnay ng kontrobersyal na flood control scandal sa DPWH. Ayon sa BOC Intelligence Group, ang mga sasakyan ay kinabibilangan ng mga high-end brands gaya ng Rolls-Royce, Bentley, Maserati, Jaguar, Cadillac at Mercedes-Benz. Karamihan sa mga ito ay walang kaukulang import entry habang ang ilan ay may kulang o hindi wastong dokumentasyon, kabilang ang Certificate of Payment at tamang deklarasyon ng halaga. Sinabi ng BOC na isinasailalim na sa warrants of seizure and detention ang 8 sasakyan habang ang 5 ay dumadaan sa post-clearance audit upang matukoy ang eksaktong halaga ng buwis na dapat bayaran. 10.4 milyong pinsala iniwan ng September 21 riot sa Maynila. Umabot sa tinatayang 10.4 milyon ang kabuuang pinsala sa lungsod ng Maynila matapos ang marahas na riot noong September 21 ayon kay Mayor Isko Moreno. Kinumpirma ito sa isang press briefing noong September 24 kung saan binigyang diin ng alkalde ang lawak ng nasira sa mga pampublikong pasilidad, hotel at traffic infrastructure. Ayon sa ulat ng Manila Police District at Office of the Mayor, kabilang sa mga nasira ang mga traffic light ng MMDA, ilang bahagi ng Quezon Boulevard, Mendiola, Recto at Ayala Bridge, pati na rin ang isang budget hotel na pinasok ng mga nagrarally. Nag-ugat ang kaguluhan mula sa isang malawakang protesta laban sa korupsyon kaugnay ng issue sa flood control scam na kinasasangkutan ng ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Bagamat sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatang magpahayag ng saloobin, kinondena ng pamahalaan ang mga grupong naging marahas sa kilos protesta. Resolusyon ng Senado para sa house arrest ni Duterte, 15 nag-yes, 3 nag-no, 2 nag-abstain. Sa botong 15 pabor, 3 tutol at 2 abstain, inaprubahan ng Senado ngayong Miyerkules ang isang resolusyon na humihiling sa International Criminal Court o ICC na ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest dahil sa tinukoy ng mga humanitarian reasons. Pinangunahan ang naturang resolusyon ng 9 na senador na nagsilbing mga pangunahing sponsor. Ito'y sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Ronald Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Christopher Bongo. Sa nominal voting, kabilang din sa mga bumoto ng yes sina Sherwin Gatchalian, JV Ejercito, Loren Legarda, Hanfilo Lacson, Erwin Tulfo at Mark Villar. Samantala, 3 senador ang mariing tumutol sa hakbang. Ito'y sina Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Iginiit ng mga ito na hindi dapat panghimasukan ng Senado ang mga proseso ng ICC, lalo na't hiwalay at independyente ang jurisdiksyon ng korte. 2 senador naman ang nag-abstain, sina Senate President Tito Soto at Raffy Tulfo, habang 4 ang lumiban sa sesyon, sina Lito Lapid, Pia Cayetano, Cynthia Villar at Cheese Escudero.